Good morning mga boss. Nandito nga pala tayo sa Depo 1, Caloocan. Dito na ako nakatulog. Kasi anong oras na ako natapos mag-charge? Alauna na. Tapos anong oras tayo? Nagising 7 na tayo nagising. Bali nakatulog tayo ng 6 hours. Dito tayo mga boss. Ayan o. Yung mga unit, ang dami pang mga unit o. Grabe yung mga unit mga boss. Ang dami. So, ang ano natin ngayon, topic natin ngayon is magkano ba ang incentives ko sa isang linggo mga paps, mga boss. Tingnan natin. Ito nga pala ang ating incentives mga boss. Diligence and revenue commission. Dalawa to Yan. Yung 27 to 1 ata to. Ito unahin natin yung revenue commission. Yan. Unahin natin yung diligent. Ito yung kapag naka 2.5 ka, matik may 300 pesos ka. Yan. 7 days working. Wala tayong day off. Dito 1.5 yan in 6 days lang yata yun. 6 days lang yan. Hindi natin nakuha yung yung last linggo. Ito daily incentives. Ito yung sinasabing revenue incentives mga boss. Bali kinita natin dito is 3.5 in 7 days. Yan. Kailangan kompleto yan mga boss Average 8 hours duty, fulfillment rate, and acceptance rate. Ito, average rating. Tignan naman natin yung bali naka 3.5 plus 1.5. Bali 5k yung incentives ko mga boss ngayong Martes. Papasok to ng gabi sa top up. 1 week lang yan mga boss Wala pa yung sahod ko dyan. Hindi kasama yung sahod ko dyan Kasi kinsenas katapusan yung bigayan. Total reward lang yan mga boss. In 1 week. 5k? Ano, laki no? Grabe 1 week. Yung iba nga sumasahod ng ting Martes ng 6k. Yung mga ganun. Tignan naman natin yung kinita ko kagabi. Revenue commission. Yun no, 979. Kasi naka 3.1 tayo mga boss. 14 hours duty. Grabe, 14 hours duty mga boss 3.1. 35%. Kaya naging 979. Plus diligent yan mga boss. Yan, 979 plus diligence na 3 pala. Ayun 300 Magkano na? 1, 2. 970 plus 300. Totalin natin 979 plus 300. 1 to kagad mga boss. Isang araw ko, ano lang yan, incentives lang yan paano pa kaya pag pinlas natin yung dyan, 695 o di 1974 ang araw natin. Saan ka pa? Tapos kompleto benefits pa. Sa Green GSM ka na. Yan lang. Mag-online na tayo. Tingnan natin kung makakakuha tayo dito sa Depo 1.
Kumita tayo ng 1.9 kahapon. Araw po ng Lunes yan ha. Kaya natin mag-online dito kung may papasok. Sobrang lakas dito talaga. Oh, meron ka agad mga boss. Kakaroon ko lang oh. Magkano kaya? 155. 155 sa Reparo Mini Stop. Ayan, puntahan na natin to. Ang hatid nito is, tignan natin. Saan yung hatid nito? Maharlika, Santa Mesa, Quezon City. Tara na, tahanan natin. Inform lang natin lagi si customer na papunta na tayo. So yun lang. Konting tip lang sa mga gusto mag-apply sa Green GSM. Sa mga nagsasabi pala mga boss na pangit ang GSM at ano daw, delay ang incentives. Hindi po totoo yun mga paps, mga boss. Hindi totoo yun. Yung sasabihin nilang delay incentives. Ang totoo talaga yan, hindi nila nakukuha yung incentives. Kasi nga, hindi nila nahihit yung ano ni GSM requirements. Minsan mababa yung fulfillment rate kasi nga ano, minsan yung kadalasan kinakancel, baga kinakancel ng customer, ganun. Hindi may iwasan yung kakancel ng customer, pero kailangan habulin mo yun ng 7 rides para mag 100% ulit cancellation rate. Tapos yung oras kulang 7 hours lang, hindi mo talaga makukuha. Kailangan 8 hours pataas. Tapos kailangan, importante sa lahat, kausapin mo yung customer. Kausapin mo, kwentuhan mo kung anong meron sa GSM. Kung anong, basta magtatanong naman sa iyo. Ginagawa ko lang mga paps para mag-conversation kami. Tinatanong ko yung aircon. Sinasabi ko pagpasok nila, maya, ma'am, okay lang po ba yung aircon? Yan, start conversation natin. Tapos, yun, tuloy-tuloy na, nakipag-usap na sila kung about, tatanong nila yung iba, kung anong mga itatanong nila, sunod-sunod na yun. Tapos, so yun, sabihin mo lang, pagbaba, ma'am, pa-rate na lang po ako, ma'am. Ganun lang. Huwag mo sabihin, ma'am, pa 5 star. Nasa kanila pa rin yun kung ipa 5 star kanila, di ba? Sasabihin mo, ma'am, pa-rate na lang po. Yun yung mga diskarte. Kasi importante yun mga paps. Pag wala kang rate sa buong maghapon, kahit 19 rides ka pa, kung wala kang ratings, di mo rin makukuha yung incentives na diligence tsaka revenue incentives. Kahit naka 3,000 ka dyan, ang sahod mo lang, minimum lang 695 lang, kasi nga hindi mo na hit yung requirements ng Green GSM na kailangan gawin. Nangyari din sa akin yan. Wala akong ratings. Yan, simula nun, ganun na ginagawa ko. Nakausap ko ng mga customer. Tatanong sila kung abot sa ano. Basta maka-isang ratings ka lang ng 1 star, okay na yun. Pasok na yun. Kahit mga 20 rides ka, tapos may nag-rating sa'yo ng 1. Matik yun. Kuha mo na yung revenue incentives nun. Tapos, syempre, kailangan magalang ka para hindi ka i-1 star ni passenger. Kasi, isa din yun eh. Naka-rate ka nga ng 1 star sa buong maghapon, kung winan star ka naman kasi nga madumi yung sasakyan mo, wala din. Ligwak ka pa rin sa daily incentives kasi pag bumaba ng 4.40, pag 1 star ka, pag winan star ka, 4.43 na lang yung ratings mo nun. Na ganun nangyari sa akin, winan star ako. Kasi nga madumi yung sasakyan eh. Kakabiyahe ko lang nun eh. Tapos may damage pa yung sasakyan sa gilid tsaka sa likod. Siguro kaya yun, pinagustuhan ng customer. Kaya yun, simula naglilinis na talaga ako lagi sa loob. Pag bababa yung passenger, linis ka agad yan. Para pagdating ng pangalawang passenger, wala silang masabi. Kasi may mga ganong tao eh, ayaw ng marumi.
Yun lang, mag-comment lang kayo kung anong gusto nyong tanong dito about sa Green GSM. Basta kung Grab papapiliin ako 10 BS or eto, syempre pipiliin ko talaga to. Saan makita 19 kompleto pa benefits, diba? Upo-upo ka lang, parang nasa office. Malaki pa sahod mo kaysa sa office eh. Totally mo yung 19 araw-araw, maka 3K ka araw-araw. Magkano yun? Kulang-kulang 40 yata. Sa mga umiiyak dyan ng mga driver, hindi natin maiwasan niya kasi mga 2D1C yung mga yan. Mga payo ko lang sa inyo, para maging 1D1C kayo, kailangan bakbakan nyo. Kailangan mga 2.5 kayo pataas. Kaya naman yan kahit 2D1C ka, 8 hours kaya yan eh. Maaga ka lang umalis, yung diskarte mo na yun. Basta kaya ko, hinaya ko nga yan eh. 2D1C rin ako nang galing. Nakaka 2.5 ako pataas sa 2D1C. Kaya ayun, nakita nila yung performance ko. Kaya binigyan ako ng sariling unit. Within ano lang, 1 week. Meron na ako sariling unit. Kailangan naman itong unit na to, kumita ako ng 3K pataas. Para hindi ako mag 2D1C ulit. Kailangan lang galingan mong performance mo. Wala, sacrifice talaga tayo sa puyat. Kailangan makatulog ka lang ng 6 hours para yung patawan mo makabawi kahit paano. Kaya ginagawa ko pag ano na, alanganin na umuwi ng bahay, doon na ako natutulog sa sakyan. Sa may office sa Dipuan, Caloocan. Shoutout pala sa mabait naming bisor dyan. Supervisor si Sir Anthony. Yan, magaling yan. Mabait yan. Mabait yan taong yan. Wala mong sabi dyan. Kung may sira yung sasakyan, i-assist ka niya. Tulad ng nakaraan, nagloko yung MCU ko, yung ano. Ito, nagloko, nagpapatay sindi. Ayan. Ang technique lang pala dito pag nagpatay sindi is tanggalin mo yung ano, battery, yung negative ng battery. Kailangan may gis ka. Tapos, lumayo ka ng kahit mga ano, mga 100 meters para yung susi hindi niya ma-detect. Ayun. Mag-stay ka lang kahit mga 20 seconds. Okay na yun. Kabit mo na ulit. Okay na yung MCU mo. Ganun ang technique sa mga nasisiraan ng MCU dyan. Ano pa ba ang topic natin? No? Sa susunod naman ulit, basta mag-comment lang kayo kung anong gusto nyo malaman about sa Green GSM. Kasi ang dami pang unit talaga mga boss. Yung iba rito hindi naman bumabakbak. Maka 900 lang, okay na. Lugi pa sa kanilang kumpanya. Kaya hindi sila maging hindi sila umaangat ng 1D1C. Kasi kontento na sila sa 1,000, uwi na. Ano makikitain ng company niyan? Alam nyo namang nasa under provisionary pa tayo ngayon. Pag alam nilang walang kita sa yung driver na hindi kumikita yung sasakyan, malamang yan tatanggalin talaga. Kasi hindi pa naman tayo regular lahat dito. 3 months pa lang tong magpo 4 months pa lang tong company na to. Pag nag 6 months na, yan na, permahan ng kontrata ng regular. Kaya malaman natin kung sino talagang bumabakbak ng biyahe. Kasi sa 8 hours kaya naman yung kaya naman yung 10 rides pataas. Kaya yan. Maka 1,518 ka lang, okay na yun. Yung pinakamalaki mo na ng 2,500, okay na. Sabado linggo kaya mo yun. Tsaka holiday, walang traffic. Makakaya yung 2,500 na yun. Pero pag ordinaryong araw, siguro 1,518, hit mo naman yung 1,518 sa 2D1C Kasi yung iba dyan, 1D1C, kontento na sa 1,1, 1,2, uwi na. Yung mga yan, hindi tatagal yan. Tatanggalin yan ng company. Kasi provisionary pa tayo eh. Wala pa tayong kontrata na yun. Hindi yun yung pinirmahan natin kontrata ng una. Ano yun? Hindi yun talaga na regular. Ang regular niyan after 6 months pa. Sa lahat ng company ganun talaga. Under ka pa, surveillance ka pa nila kung itutuloy ka ba sa kontrata or hindi. Kaya galingan natin. So yun lang. Subscribe nyo ako mga paps para updated kayo sa aking mga video.